Ang kawalang kilos na ito ay nagalit sa Panginoon ng labis na nais niyang patayin ang pag-akyat ng brat na ito. Ipinaliwanag ng guro sa mag-aaral na ang Dharma Master ay lumikha ng martial arts, kasama ang Zen Master Tang Sampan at ang makalangit na demonyo. Ang martial art ay dinala sa pagiging perpekto. Sinimulang alalahanin ni Ho kung sino ang eksaktong sinasabi sa kanya ng Panginoon, at kung sino ito si Tan Sampan. Ang Panginoon na binanggit niya ay naalala lamang ang pangalan, naalala na siya ang nakipaglaban sa kanya ng isang hanggal na monghe na pinag-uusapan sina Yin at Yang. Sa sandaling iyon, ang imahe ng isang batang babae ay lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang batang babae na minahal niya sa kanyang nakaraang buhay at na halos nakalimutan niya. Ang batang iyon, nagtataka ako kung maayos na siya ngayon sa buhay kasama ang kanyang kuya. Master. Samantala, nagpatuloy, kung nabuhay si Ho sa panahong iyon, magagawa niyang labanan ang mga taong iyon upang maging pinakamalakas sa kasaysayan, ang pinakamalakas na bagay kailanman. Ito ay talagang kapana-panabik na pag-iisip tungkol sa mga salita ng Master. Tumawa si Ho. Huminto pa ang Panginoon at tinanong kung ano ang pinagtatawanan niya, kung saan siya sumagot, oo, wala. Sa una, ang sword ay isang paraan lamang upang maging mas malakas si Ho, at ngayon ang sword mismo ay naging target niya. Huminga siya ng malalim, nakapikit at binuksan ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang Panginoon na nakatayo ng 20 metro sa unahan, hinawakan ang kanyang sword sa kanyang mga kamay. Nagbabala si Howard na kung hindi niya may block ang kanyang sword, siya ay maaaring mapuspos para sa buhay o mamatay. Ang Panginoon, muli, tinanong kung handa na siya. Tumanggo ang kanyang kasunduan ng maraming beses. Ipinikit ng Panginoon ang kanyang mga mata at binuksan muli ang mga ito. Pagpapas siya sa kanyang mga mata. Itinulak niya ang kanyang sarili sa lupa at sumulong. Ang kanyang mga mata ay nagniningning at ang kanyang sword ay mahigpit na clenched sa kanyang kamay. Ngayon kailangan niyang gamitin ang lahat ng lakas na naipon niya sa kanyang buhay. Inilagay niya ang lahat ng kapangyarihang iyon sa isang pag-atake. Ang sword ay lumipad ng diretso patungo sa ulo ni Ho, at dalawang asol na tuldok na nadulas mula sa ilalim ng kilay ni Ho. Ang ningning na ito ay nagbigay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Sa kapangyarihang ito, sinawsal niya ang Master Sword sa maliit na mga fragment. Ang asol na glow ay kumalat sa lahat ng mga direksyon. Ang Panginoon ay lumipas ang mga shards ng sword na nakabitin sa hangin. Huminga si Ho at lumabas si steam sa kanyang bibig. Sa likuran niya ay nakatayo ang Panginoon na tumatawa ng tahimik. Tiningnan niya ang bahagi ng sword na nanatili sa kanyang kamay, ang pagsasanib ng katawan at sword, ang kapangyarihan ng sword, ang lahat ng naisip niyang mahalaga sa kanyang buhay ay tila walang saysay. Pagbabalik sa mag-aaral, sinabi ng Panginoon na ito ang pagtatapos ng pagsasanay. Hindi nasisiyahan si Ho na ang kanyang sword ay walang pangalan. Bagaman umiiral siya sa mundo, ang kanyang pagmamataas ay napakahusay na umabot pa sa langit. Ang sword na ito ay maaaring makipagkompetensya sa langit, na ginagawang nanginginig sa takot. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan ng Panginoon ang kanyang talam ng pangalang Destroyer ng Langit, isang sword na may kakayahang kumalas sa kalangitan. Tinawag siya ng Panginoon na matapos na madama ang kanyang tunay na kapangyarihan at Ho, tulad ng pangalan ng sword na ito. 5 taon na ang lumipas mula nang makilala niya ang kanyang Panginoon at kinuha ang sword. Ngayon ang kanyang talam ay naging pinakamalakas sa kasaysayan, ang Breaker ng Langit. Matapos makumplito ang kanyang pag-aaral, umuwi si Ho. Naglakad siya sa tabi ng bakuran ng palasyo, lumalawak. Pumunta siya sa kanyang ama. Nagising lang ako, ipinaliwanag niya na siya ay overslept dahil inulit niya ang lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang guro hanggang sa huli ng gabi. Natutuwa ang ama na dumating si Ho at hiniling sa kanya na pumasok sa paaralan upang kunin ang kanyang kapatid. Itinuring ni Ho na isang gawain para kay Mr. Zing, ngunit hiniling ng kanyang ama na palitan siya, dahil mawawala siya ng maraming araw dahil sa pagkasira ng kanyang ina. Sinubukan ni Ho na makahanap ng isang dahilan na hindi pumunta at humingi ng ibang tao na may padala, ngunit iginiit ng kanyang ama. Tanong ni Ho na umalis. Nang sabihin, si Ho ay nagkibit-balikat at nag-atubiling sumang-ayon sa daan upang makita ang kanyang kapatid. Inamin niya na talagang abala siya sa pagsasanay na bahagya niyang nakita ang nakakita sa akin,
ngunit may isang bagay pa rin sa kanya. Dahil kailan niya sinimulan ang pagsunod sa mga utos ng kanyang ama at pag-aalaga ng isang tao. Ito ay naramdaman na parang siya ay tunay na nag-in. Ipinapaalala niya ang kanyang sarili, ako si Ho, hindi ang huli na mainit na ino, at tumakbo pasulong. Di nagtagal, nakatayo na siya sa ilalim ng gate kasama ang inskripsyon, Academy of the Golden Teachings. Sumandal siya sa isang puno at nagsimulang manood ng pagtingin sa mga karwahe na dumating upang mangolekta ng mga mag-aaral. Inisip ni Ho na ang mga mahuhusay na bata lamang mula sa mga mayayamang pamilya ay dumalo sa akademya na ito. Tingnan lamang kung paano sila nagtatapon ng pera, kahit na sa mga karwahe, lahat para. Sa palabas, nahihiya pa siyang isipin na si Mr. Jiang ay nag-aalis ng isang tao sa isang karwahe. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kabayo na naghihintay. Napansin ng lalaki ang batang lalaki sa ilalim ng puno at tinanong kung saan siya nakatitig. Diretso niyang tinugunan si Ho, nang makita na hindi siya pinansin ni Ho. Mas nagalit ang lalaki. Siya ay nakulong sa kanya, tinanong kung si Ho ay naghahanap ng problema at tinanong kung alam niya kung sino ang kabilang sa mga tripulante. Inabot ni Ho ang kanyang sword. Una, ginawa niya ito dahil naabot din ng lalaki ang kanyang sword. Gayunpaman, nagpa siya si Ho na gawin kung hindi man. Hinawakan niya mismo ang token sa harap ng mukha ng lalaki. Ito ay isang gintong token na nakaukit ng isang karakter na langit laban sa isang background ng mga ulap. Napagtanto ng lalaki na sa harap niya ay isang tao mula sa isang prestihiyosong pamilya na naninirahan sa kabisera ng lungsod ni Jonghajian. Ho, tinitingnan ang kanyang nakakatakot na mukha. Mahinahon, tinanong siya na sabihin kung kanino ang mga tauhan nito. Ang batang babae na may nakangiting-ngiti sa kanyang mukha ay mabilis na tumakbo ng diretso sa kanya, pinupuno ang puwang sa paligid ng kagalakan na nakikita siya, hindi niya mapigilan. Tumalon siya sa kanyang mga braso, niyakap siya ng mahigpit, na parang hindi niya nakuha ang bawat sel, 16 ka na. Kailan mo titigil ang paghagupit sa akin? Makikita mo ba? Tanong niya na nagbibiro. Bilang tugon, ngumiti lamang siya at sinabing ginagawa niya ito dahil mahal na mahal niya ito. Tumawa siya ng maligaya, at naisip niya na marahil ang kanyang tame time na pag-uugali ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong ina. Bagaman ang kanyang mukha ay tila hindi nasisiyahan, nakikita niya ang batang babae na namumulaklak, nagiging mas maganda araw-araw. Sa pagbabalik, inalok niya na tingnan ang merkado at magkaroon ng isang masarap na makakain. At sa oras na iyon, ang isang scoundrel ay tumingin kahina-hinala pagkatapos nila, lumingon sa Gujo, na nakatayo sa malapit, at tinanong kung alam niya ang binata. Ipinaliwanag ni Gujo na siya ay isang batang Panginoon mula sa Chonghajian, at malinaw, kahit na mula sa kanyang postura at tiwala na titig, ang langit ay nagsisimula na dumilim. Ang araw ay dahan-daang nagtatago sa likuran ng mga bundok, na nakapaloob sa kalye sa ilaw ng gabi. Sa bahay, si Master Jin ay nakaupo ng may pag-iisip. Mabigat ang tingin niya. Sa tabi ng kanyang kamay ay isang sobre na may mga salitang Namgang pamilya dito, ang kanyang mukha ay nagpahayag ng malalim na kalungkutan. Bigla, narinig niya ang masayang tinig ng kanyang mga anak sa labas ng pintuan, binuksan ang pintuan. Nakita niya si Ho at ang kanyang maliit na kapatid na pumapasok sa bahay. Ngunit sa bahay, naghihintay ang kanilang ama sa kanila na may napakakakilakilabot na balita, na tila nagbabago sa buong mundo. Sa kalungkutan sa kanyang tinig, tahimik, sinimulan niyang tugunan ang mga ito, sinusubukan na tipunin ang kanyang lakas. Sinabi ng ama kung ano ang nangyari 2 araw na ang nakakaraan sa madaling araw, at ang kanyang mga salita ay parang isang pag-atake. Alam ni Ho kung ano ang sasabihin bilang tugon, ang kanyang isip ay nagyelo sa kanyang narinig. Makalipas ang ilang oras, nasa karwahe na sila, na dahan-daang nagtapos. Nagkaroon ng isang malalim na katahimikan sa karwahe, na parang hinihigop ang lahat ng emosyon. Ang bawat isa sa kanila ay nakaupo kasama ang kanilang mga ulo ay yumuko, hindi nagsasalita sa grabidad ng sitwasyon. Ipinikit ni Ino ang kanyang mga mata at lumubog sa kanyang mga alaala, naghahanap ng pag-aliw sa nakaraan. Naalala niya ang paglalakad sa mga parang kasama ang guro, na nagbabahagi ng pangarap ng isang normal na buhay.
Sumagot ang guro na ito ay isang mahirap, ngunit karapat-dapat na landas, lalo na para sa pinakamalakas sa kasaysayan. Napanood niya na may interes na makita kung gaano kalayo ang maaaring mag-advance sa landas na ito. Sinabi niya na siya mismo ay walang oras na naiwan, at ito ay malungkot. Hiniling niya sa mag-aaral na iwasan ang pagpapadanak ng dugo, kahit na pinipilit siya ng mga pangyayari na subukan ang huli at sa sandaling tinanong siya, ilan sa mundong ito ang sa palagay mo ay pupunta ng eksakto tulad ng gusto mo? Taos-puso niyang inaasahan na ang mga salitang dugo o demonyo ay hindi kailanman mananatili sa pangalan ni Ho. Iyon lang ang kanyang pinangalagaan. Ang 5 taon na ginugol ay tulad ng isang hindi may palabas ngunit pansamantalang pag-ulan na lumipas, na nag-iiwan ng isang marka sa puso. Ho ay dahan-daang binuksan ang kanyang mga mata, na bumalik mula sa kanyang mga alaala hanggang sa katotohanan. Naisip niya na ang kamatayan ay hindi ang wakas, ngunit sa halip ay isang tunay na simula, at tiniyak niya ang kanyang sarili na sila ay nagmaneho sa buong gabi, at ng umaga, papalapit na sila sa marilag na gate. Sa gate ay isang inskripsyon na pamilyang Namgang. Maraming tao ang nagtipon sa pasukan, sabik na naghihintay para sa mga pagdating. Nang lumingon ang mga tao, nakita nila ang 2 karwahe na napapaligiran ng maraming mga gwardya. Agad nilang nakilala ang bantay na ito bilang Chonghajen, makalangit na bantay. Ang mga gwardya ay kilala bilang pinakamahusay na tagapagtanggol ng Chonghajen, ang bawat isa sa kanila ay karapat-dapat na purihin. Ang isa sa mga gwardya ay nagmamadali, tinawag ang kanyang pangalan at inihayag na ang langit na lider at ang kanyang mga anak ay dumating. Sa loob ng ilang minuto, pumapasok na sila sa patio, kung saan sinalubong sila ng ulo ng lipi ng Namgang. Binati niya sila ng isang ngiti, na sinasabi na ito ay isang malaking karangalan para sa kanila na maingat na sinuri ni Ho ang sitwasyon, na napagtanto na ang gayong sikat na pamilya ay hindi sineseryoso ang mga mangangalakal. Gayunpaman, ang pinuno ng pamilya, si Namgang mismo, ay lumabas upang salubungin ang kanyang ama, tulad ng batang lalaki na sinubukan na pumili sa kanya sa akademya. Ngayon ay dapat siyang matakot sa kapangyarihang pampinansyal ni Jin. Ang pinuno ng lipi ay ipinagpaliban ang lahat ng mga bagay dahil ang kanyang guro ay kamakailan lamang ay namatay. Ang mga salita ni Ho ay bahagyang nagulat ang mga taong nakatayo sa likuran kahit na walang nag-uulat nito. Marahil ay masaya ang aking tiyuhin na dumating ka, sabi ng pinuno. Matapos ang mga salitang ito, ipinakilala ni Jin ang kanyang anak na babae at anak na lalaki. Si Soumya ay yumoko at sinabing isang malaking karangalan para sa kanya upang matugunan ang kilalang pinuno ng isang mahusay na pamilya. Tiyuhin, madalas na binanggit ni Ho Soumya palaging pinangarap na magkaroon siya bilang kanyang apo. Pagkatapos nito, pinaihit ng ulo ang kanyang tingin sa batang lalaki. Tinawag niya ang kanyang pangalan, na ipinapakita na alam niya kung sino ang nasa harapan niya. Tinanong ng pinuno kung totoo na itinuro ng kanyang tiyuhin ang batang martial arts. Sumagot si Ho na kaunti lamang ang natutunan niya tungkol sa martial arts ng Namgang. Ang iba pang mga miyembro ng lipi ay nagulat na ang tiyuhin ay maaaring magturo ng martial arts sa isang dayuhan. Ang kanilang marahas na emosyon ay tumigil sa ulo lamang sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Agad na dumating ang katahimikan. Paano mo mapapahintulutan ang iyong sarili na maging walang respeto sa pagkakaroon ng mga pinarangalan na panauhin? Tinanong niya ng mahigpit. Ang kanyang hitsura ay mabilis na pinapaginhawa ang lahat, na nagdadala ng order. Si Ho ay may parehong seryoso at mahigpit na hitsura bilang ulo ng lipi. Ang ulo mismo ay humingi ng tawad, na nagpapaliwanag na ang mga kabataan ay walang sapat na kaalaman upang maunawaan kung ano ang sasabihin. Naintindihan siya ni Jin ng perpekto at walang mga reklamo. Bilang karagdagan, dahil sa kanilang mahabang paglalakbay, nagpa siya ang ulo na makita silang personal. Samantala, ang isang kakaibang figure na may isang mapanunuyan na ekspresyon ay gumagala sa kagubatan. Ito ay isang binata na may madilim na buhok na sumangot na parang naramdaman ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Tumingin siya sa paligid ng mabuti, nakatingin ba na ang amoy ni yokai? Bulong niya sa kanyang sarili, warily na nagsisiyasat sa paligid, ang kanyang titig ay nakadirekta sa kung saan ang Grand Palasyo ng pamilyang Namgang ay makikita si Ho na nalubog sa mga alaala ng guro,
Tiningnan ang kanyang larawan na naka-frame ng isang itim na laso.